ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay kung ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa ROTC training at kung nararapat nga ito hindi natin ipagpapatuloy. At ngayong gabi, inaanyayahan po natin ang spokesperson ng Department of National Defense, si Mr. Eduardo Batak. At ang ating ring kasama rito ay si Atty. Julito Vitriolo, who is an Executive Director of the Commission on Higher Education. At gandang gabi ho. At ang ating congressman, batang-batang congressman ng Kabataan Party List, si Congressman Raymond Palatino. Ito ay palaging pinagtatalunan. Hindi natatapos-tapos ang pagtatalo rito. It seems as if we have left a vacuum that must be explained or must be fully understood para kung sakali man pagkawala ng ROTC, wala na talaga. It seems that we have not had a closure to this debate. Can you tell us whether you feel that under the present system, when you had substitute courses, the parties that have been participating in the pursuit of this educational program na pumalito sa ROTC feel that the substitute courses have not been adequate enough to fill in the perceived intended training of ROTC? Well, sa usaping yan, Mr. Secretary, nakita natin na nung araw, matagal ang panahon na ROTC talaga ang masasabi natin yung dinadaanan ng lahat ng mga estudyante, kalalakihan. Pero there was a time na siguro yung relevance niya, hindi na masyadong ganong katampok, Meaning to say, mayroon pa rin dapat tugunan ng ROTC, pero meron ding pangangailangan nating lipunan na kailangan bigyan din ng pansin. Dito pumasok yung usapin ng magkaroon ng ibang components, Although hindi naman inaalis ang ROTC dahil nandyan yan, lalo na sa ating mga state universities and colleges, dapat meron silang mga ROTC units, Sa private school, merong option, Depende sa dami ng mga kumukuha ng ROTC. So, by and large, nandyan yung tatlong components. Yung ROTC, yung military training na sinasabi natin, and then yung CWTS, yung literacy training service, yung civic welfare training service, yung nabanggit ko kanina. So, tatlo. Pagpasok ng estudyante, oriented siya dito sa tatlong components na to. Then at some point, mamimili na lang siya kung saan siya so to speak, specialize kung saan siya papasok, So, hindi naman talaga inaalis ang ROTC. Kaya lang, binibigyan ng pagkakataon yung ibang mga estudyante na siguro ang kanilang inclination o hilig doon sa ibang aspeto ng National Service Training Program. Of course, anytime, kung gusto ng estudyanteng mag-ROTC, nandun yung option na yon. At kung dapat, ang mga paralan, i-offer yon. Hindi natin sinasabing wag nyo i-offer. I-offer nyo yan. Ngayon, kung kukunti ang estudyante nyo, i-cluster natin. Pumunta kayo sa mga paralang madami. So, nandun po yon. At sa ngayon, wala naman kami talaga nakikitang overarching justification kung bakit kailangan maging mandatory ulit at alisin yung ibang mga components. Ngunit hindi ba parang pabalik-balik ang pagtatanong at yung pagtatanong na yan ay parang merong kakulangan kung bakit hindi lahat ng ating kabataan ay nabibigyan ng ganyang uri ng training at paghahanda upang kung sakalit kinakailangan, mabuo tayong isang bayanan upang meron tayong kakayahang magkaisa at pagtanggol ang ating bayan? Well, nabanggit ko nga, Mr. Secretary, pwede naman magkaisa kahit na hindi lahat puro ROTC ang gagawin. Siguro ang kailangan lang dito, yung framework kung paano ito magagawa ng ating liderato ng gobyerno at iba't ibang sangay ng lipunan. So, nakikita ko dito, yung mga focus nandyan, kasi hindi lang naman military preparedness ang pangangailangan ng ating lipunan, kundi even sa disaster management, calamity, preparedness, ganon. And even sa usapin ng edukasyon, literacy, at sa environment. Nandun nga ho, dun sa
Civic Welfare Training Service, nandun din yung pangangalaga ng environment. So marami ho mga aspeto na lahat kailangang kabit-kabit ito tungo sa isang pagkakaisang yung adikain. So hindi ko nakikita na dapat yung isa mag-suffer at the expense of the other. Ngunit ang national defense, ano ho ang pananaw rito? Ganito po yan. Siguro kailangan natin ay konting perspective. Ang National Defense Act natin and then the other succeeding laws covering ROTC came about requiring the mandatory ROTC for college students. This is against a backdrop na ang Constitution natin requires that the country should put up a citizen armed force, which is also called the Reserve Force. Now, to pursue this, ang requirement po niyan ay mandatory training para sa lahat ng able-bodied male citizens noon to undergo military training when they reach the age of 18 to 25 years old. Now, ang pumasok naman ay ROTC, in-institute yung programang yan, at sinasabing lahat ng mga nag-aaral ay hindi na kailangang mag-undergo ng mandatory military training kung natapos na ng ROTC. Otherwise, you'll be required to go through the mandatory military training. Which would have been how long if they went through the mandatory training? Ang full-time na 6 months ang minimum na mandatory training for all those able-bodied citizens who reach that particular age. Ibig sabihin, maski ho hindi nag-aaral sa kolehiyo. Lalo na ho yung mga hindi nag-aaral sa kolehiyo. Sila ang subjected sa ganon. So, in fact, nasusundan yon ng service reserve force na. Usually, meron silang time na sineserve doon as part of the reserve force. Active reserve force naman ang tawag doon. Ngayon, ang ROTC, yan ho ang training grounds natin, especially for the bulk of our officer corps. Dahil maliit pa rin ho kahit na inakyat ang quota ng mga kadete sa Philippine Military Academy, which is the primary source of our military officers, both for the Navy, Air Force, and Army now. Kulang na kulang pa rin ho ang production natin ng Ilan daan ho ba nagsusupag-graduate? Ngayon ho, ang authorized population, I'm not sure about it, is about 1,200 in the whole Corps. And on the average, I think we're only graduating about 250, 300. At hindi ho sapat yung bilang na yan to lead our armed forces, our armed services? Hindi na po. Dahil ang while authorized ho tayo ng 1,200, marami na rin ho kasing hindi attracted. Ang ating kabataan na hindi na rin attracted sa military career because there are a lot of opportunities now for the youth na naibang oportunidad nila. So, instead of hindi kagaya nung araw, parang ang military is one of the best choices of young people. At marami ho sa ating mga kabataan nung araw ay naging leaders na ngayon dahil part sila ng ROTC program noon. And I think part of their success is based on the ROTC training. We will take a short break. Ito po ay Equilibrium sa Katanang Katwiran.